Ano ang nasa utak ng mga taong mayayaman? Ito ay isang napaka-interesanteng tanong. Walang isang universal na sagot, syempre, dahil ang mga mayayaman ay iba-iba ring tao. Ngunit, batay sa mga pag-aaral, aklat, at obserbasyon, may ilang karaniwang kaisipan at paniniwala na madalas makikita sa mga taong matagumpay sa pinansyal. Maaari nating hatiin ang mga ito sa ilang kategorya para sa mas malalim na diskusyon. Ang mindset or kaisipan ng kayamanan. Ang pag-iisip o mindset ang kadalasang pinakamalaking pagkakaiba. Growth mindset laban sa fixed mindset. Naniniwala silang ang katalinuhan, kakayahan, at yaman ay maaaring palagin, growth mindset, hindi ito nakapirmi, fixed mindset. Hindi sila natatakot mag-aral ng bago, sumubok, at magkamali. Tinitingnan nila ang mga pagkakamali bilang pagkakataon para matuto. Pagiging proactive o aktibo at pagkuha ng responsibilidad. Sila ang nagmamaneho ng kanilang buhay at kapalaran. Hindi sila naghihintay sa swerte o nagsisisi sa iba. Sinasabi nila, ako ang responsable sa aking resulta. Kaya't kung may problema, hahanapan nila ito ng solusyon kaysa magreklamo. Pagtutok sa asset creation, hindi sa oras. Ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa pagtatrabaho ng matagal, pagbebenta ng oras, kundi sa pagbuo ng mga asset, ari-arian negosyo, na kumikita para sa kanila kahit natutulog sila. Nag-isip sila kung paano gumawa ng sistema o produkto na makakapagbigay serbisyo sa marami nang hindi kinakailangan ang kanilang direktang presensya sa lahat ng oras. Ang layunin at pananaw ng taong mayayaman. Ang kanilang pagtingin sa kinabukasan ay naiiba. Malalaking layunin at pangmatagalang pananaw. Hindi sila nasisiyahan sa maliit o sapat lang. Nagtatakda sila ng mga matataas at mapangahas na layunin. Tinitingnan nila ang mga desisyon sa perspektibo ng 5, 10 taon o higit pa, hindi lang sa kasalukuyang linggo o buwan. Handa silang magsakripisyo ngayon para sa mas malaking benepisyo bukas. Pagtingin nila sa pera bilang isang kagamitan lamang. Hindi sila nag-ipon lang. Tinitingnan nila ang pera bilang isang kasangkapan para lumikha ng mas maraming halaga at makamit ang kanilang mga adhikain halimbawa. Investment, pagpapalaki ng negosyo, philanthropy. Hindi sila takot gumastos ng pera, basta't ang gastos ay itinuturing na investment na babalik at magpapalago pa ng kanilang yaman. Ang aksyon at behavior ng taong mayayaman. Ang kanilang mga pang-araw-araw na gawi. Value creation or paglikha ng halaga. Naniniwala silang mas marami silang kikitain kung mas malaking problema ang kanilang masusolusyunan o mas maraming tao ang kanilang matutulungan. Ang pagtuon ay nasa pagbibigay serbisyo o produkto na mahalaga at kailangan ng merkado, hindi lang sa kung magkano ang kikitain nila. Patuloy na pag-aaral at pagbabasa. Ang kaalaman ay kapangyarihan at isang uri ng investment. Marami sa kanila ang sadyang naglalaan ng oras para magbasa ng mga aklat, balita, at pag-aralan ang kanilang industriya. Hindi sila tumitigil sa pag-aaral. Hindi sila natatakot na mag-take risk. Naiintindihan nilang ang malalaking gantimpala ay nangangailangan ng pagkilos na may kalkuladong panganib or calculated risk. Hindi sila basta-basta sumusuong, ngunit handa silang kumuha ng panganib matapos pag-aralan at timbangin ang mga posibleng kinalabasan. Konklusyon para sa diskusyon. Sa huli, ang nasa utak ng mga mayayaman ay kadalasang tungkol sa pagiging investor ng kanilang sarili, oras, at pera. Tinitingnan nila ang mundo hindi bilang isang limitadong lugar, kundi bilang isang lugar na puno ng walang katapusang oportunidad.